Hallelujah. Tayo muli ngayon ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para magsama-sama virtually upang manahan sa kanyang presensya, pag-aralan yung kanyang salita, magpuri, umawit sa Panginoon, and at the same time manalangin ng mga prayer concern natin. Nawa patuloy tayong samahan ng Panginoon sa gawain ngayong gabing ito. Hallelujah. Simulan natin ang gabing ito ng awit papuri sa ating Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Your loving kindness
faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Tunay nga na sa iyong presensya, merong kapahingahan. Sa inyong presensya, Panginoon, merong kalakasan. Kaya dalangin po namin na sa aming pagtitipon ngayong gabing ito, patuloy na yung presensya mo ang siyang manahan sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami ng iyong banal na spirito sa pag-aaral namin ng iyong salita, nang sa ganon yung kaunawaan na nagmumula sa inyo ang siyang aming maranasan ngayong gabing ito. Samahan niyo po ako, Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng maayos na internet connection, nang sa ganon walang maging hadlang, Panginoon, sa pagbibigay namin ng papuri, sa pag-aaral namin at maging sa pananalangin namin sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na muli po tayong magkasama-sama ngayon upang mag-aral muli ng kanyang mga salita. So tayo po ay magpatuloy dun sa ating ginagawang pag-aaral. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Bible sa Titus chapter 3 o Aklat ng Tito chapter 3. Basahin ko po muli mula verse 1 hanggang verse 2. Excuse me lang po. Titus chapter 3 verses 1 and 2. Ganito po ang nakasulat: paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. And verse 2, huwag nilang siraan ng sinuman at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So last Thursday ay sinimulan na po natin yung pag-aaral po natin dito sa dalawang mga talatang ito sa verse 1 at verse 2. At binigyan po natin ng focus last week ay yung verse 2. Yung bang turo ng Panginoon o turo ng salita ng Diyos na huwag tayong maging mapanira sa kapwa. At sa halip tayo ay maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. So ibig sabihin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, ay secured tayo dun sa pangako ng Diyos na ipaghihiganti niya tayo, secured tayo dun sa pangako ng Diyos na ipagtatanggol niya tayo. Kaya tayo bilang mananampalataya ay huwag tayong maging mapanira sa kapwa, huwag tayong maging palaaway, pero sa halip, dapat tayong maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat.
Ngayong gabing ito ay bibigyan po naman natin ng focus yung verse 1 na sinabi rito, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Di po ba yung submission dun sa authority? Yan po ang bibigyan natin ng focus ngayon. At isang napakahalagang bagay yan na dapat nating matutunan bilang mga mananampalataya, lalong-lalo na dun sa authority ng simbahan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At maaaring yung ilan sa atin, dumating yung punto na naging issue yung pagpapasakop po natin. Pero hayaan nyo po na sa ating pag-aaral ngayon ay mabigyan sa atin ng linaw mula sa salita ng Diyos na kalooban niya talaga na magkaroon ng pagpapasakop yung mga mananampalataya dun sa inilagay ng Diyos na merong authority sa kanila. At sa akin po pag-aaral, isa dun sa mga napansin ko na yung authority o yung pagpapasakop dun sa may otoridad ay nagsisimula kapag ka merong respeto sa isa't isa. Kasi minsan may mga pagkakataon na kaya hindi nagagawang magpasakop, halimbawa ng isang mananampalataya sa isang pastor, ay hindi niya nakikita na yung pastor ay nare-respeto niya. Though mali yun sa paningin po natin dahil lang sinabi pa rin ng Panginoon ay touch not the anointed one, pero kinakailangan upang maging genuine yung pagpapasakop ng isang mananampalataya dun sa kanyang tagapanguna, upang maging genuine yung pagpapasakop ng isang Kristiyano dun sa kanyang pastor, dun sa kanyang leader, dun sa kanyang mentor, kinakailangan ay magkaroon muna sila ng maayos na relasyon. Magkaroon sila ng maayos na ugnayan. Magkaroon sila ng pagrerespetuhan. Kaya ako po inuna yung verse 2 na pag-aralan, na yung pagiging mapanira sa kapwa, pagiging palaaway, kapag ka ipinasok yan dun sa relationship ng isang mananampalataya at ng isang pastor, kapag ka yung pastor ay palaaway, o yung mananampalataya ang palaaway, o yung pastor ang naninira sa kapwa, or even yung mananampalataya ang naninira sa kapwa, hindi nagkakaroon ng magandang harmony. So, kinakailangan para magkaroon ng magandang harmony yung isang tagapanguna at yung isang mananampalataya, kinakailangan both sides ay ina-apply yung verse 2. Nakukuha nyo po ba mga kapatid? Na ibig sabihin, una sa lahat, kinakailangan bantayan ng pastor, bantayan ng tagapanguna yung lahat ng ikinikilos niya, and he will make sure na yung lahat ng ginagawa niya ay ayon sa leading ng Panginoon, hindi lang ayon sa kanyang sariling pamamaraan. At yung miyembro naman, yung mananampalataya naman, ay ginakailangang bantayan niya rin yung kanyang sarili na kung titignan niya yung kanyang tagapanguna, titignan niya ito bilang isang representative ng Panginoon. Nais ko munang bigyan ng pansin yung mga pastor na kagaya ko po. Yung mga tagapanguna, o kung hindi ka man pastor, pwedeng ikaw ay ministry leader, Bible study leader, or cell group leader. Yun bang binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na i-lead yung certain group of people? Ano yung nais ng Panginoon na ikilos natin? Merong isang talata sa aklat ng Unang Hari, chapter 12. Actually, isa po itong istorya. Sa Unang Hari, chapter 12, nung right after na maghari ni Solomon, ay nagkaroon ng transition dun sa leadership. Dahil namatay na si Solomon, and dahil siya yung hari ng Israel during that time, ay ibinigay niya yung paghahari dun sa kanyang anak na si Rehoboam. At tignan po natin itong gabay ng salita ng Diyos kung paanong yung isang leader ay mamuno dun sa kanyang mga pinapangunahan. Sa Unang Hari chapter 12, sige po, basahin na po natin mula verse 1. Sabi rito, pumunta si Rehoboam sa Shechem kung saan nagtipon ng lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Verse 2, nang mabalitaan nito na Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel sapagkat ng panahong iyon, doon siya nakatira sa Ehipto kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. So meron dalawang karakter. Si Rehoboam na hari, tapos merong isang karakter na si Jeroboam na anak ni Nebat. Verse 3, ipinatawag ng buong mamamayan ng Israel si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam. At sinabi, mabigat ang
pinapatupad ng inyong ama sa amin. Pero kung pagagaanin nyo ito, paglilingkuran namin kayo. Yun yung mensahe ng mga tao dun sa hari. Yung tatay mo, si Haring Solomon, ay naging mabigat yung ipinapatupad niya sa amin. At meron kaming suggestion, sabi ng mga tao, kung pagagaanin nyo ito, paglilingkuran namin kayo. Sabi sa verse 5, sumagot si Rehoboam, yung Rehoboam po yung hari, bigyan nyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos, bumalik kayo sa akin. Kaya umuwi ang mga tao. Verse 6, nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. So, nanghingi siya ng payo dun sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon. At tinanong niya, ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon? Ito yung payo ng mga tagapamahala. Verse 7, sumagot sila, kung ipapakita mo ngayon ang iyong kabutihan sa kanila at ibibigay ang kahilingan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman. Diba? Yun yung payo ng mga tagapamahala ni Haring Solomon noon kay Haring Rehoboam. O ito yung leadership na kailangang makita sa iyo. Ibigay mo yung hiling nila. Pagaanin mo yung trabaho nila. Huwag mo silang bibigyan ng mga mabibigat, ng yung mga trabaho ba na hindi naman nararapat. Huwag mo silang masyadong pahirapan. Maging mabuti ka sa kanila, magkaroon ka ng maayos na relasyon sa kanila. Kung ipapakita mo ngayon ang iyong kabutihan sa kanila, take note of that word. Bilang isang leader, di po ba kinakailangan tayo yung kinakakitaan ng kabutihan dun sa mga taong pinapangunahan natin. So, balik tayo saglit dun sa Titus chapter 2, pero babalik pa tayo dun sa 1 Kings. Dun sa Titus chapter 3, yun yung binanggit ng salita ng Panginoon. Sabi dito, paalalahanan mo mga mananampalataya at magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan, kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Di po ba? Para magkaroon ng maayos na relasyon yung leader at saka yung isang member, kinakailangan laan yung bawat isa na gumawa ng mabuti. At yun din yung payo ng mga tagapamahala kay Haring Rehoboam. Kung ipapakita mo ngayon ang iyong kabutihan sa kanila, kung magiging mabuti ka sa kanila, kung hindi mo aabusuhin yung posisyon mo, kung hindi ka maghahari-harian sa kanila, sabi ng mga tagapamahala, at ibibigay ang kahilingan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman. Pagka pinakitaan mo ng kabutihan yung iyong pinapangunahan, sinisigurado ng salita ng Panginoon, papakitaan ka rin ng kabutihan ng mga pinapangunahan mo. Kaya sa mga pastor po na kagaya ko, sa mga leader na kagaya ko, tayo dapat yung vessel ng kabutihan dun sa mga pinapangunahan natin. Ang respeto ay hindi po yan ini-insist. Hindi po yan yung ganito, na ako ang pastor dito, kailangan respetuhin niyo ako. Kung ano sasabihin ko, dapat sundin nyo. Hindi po ganon. Yung respeto ay hindi ini-insist dahil sa posisyon. Yung respeto ay ini-earn po yan. At yung leadership na kinakailangan na makita po sa atin ay yung leadership ng kagaya ng sa Panginoon. Hinugasan niya yung paanong kanyang mga alagad. Nagpakumbaba siya. Kasama siyang naglilingkod dun sa kanyang mga alagad. Nakisama siya. O hindi siya nakisama, nakisama siya dun sa mga tax collector. Inabot niya yung mga makasalanan. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nagmataas. Yun yung leadership na ipinakita ng Panginoong Yesus. Nagpakita siya ng kabutihan dun sa mga papangunahan niya. At yun din yung ipinapayo ng mga tagapamahala kay Rehoboam. Ipakita mo yung kabutihan dun sa mga tao. And as a response, as a result ng pagpapakita mo ng kabutihan sa kanila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman. Tuloy tayo sa verse 8. 1 Kings chapter 12 verse 8. Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila,
Ano ba ang maipapayo nyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon? Humihiling sila sa akin na pagaanin ko ang mabigat na mga ipinatupad ng aking ama sa kanila. Verse 10, tingnan nyo po yung payo ng mga kabataan. Sumagot ang mga kababata ni Rehoboam, ito ang isagot mo sa taong iyon na humihiling sa iyo. Ang kalingkingan ko ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipatutupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung hinampas kayo ng aking ama ng latigo, hahampasin ko kayo ng latigong may mga talim na bakal. Ang tindi nung payo ng mga kababata ni Rehoboam. Doblehin mo yung bigat. Sabihin mo sa kanila, mas terror ka kaysa dun sa ama mo. Sabi nga rito, kung hinampas kayo ng latigo ng aking ama, hahampasin ko kayo ng latigong may matalim na bakal. Ibig sabihin, yung payo ng mga kababata ni Rehoboam, mas pahirapan mo sila. Ikaw ang hari. Dapat sila yung sumunod sa'yo. Kung ano yung gusto mo yung mangyayari, huwag yung papasunurin mo. O huwag yung susunod ka sa kanila. Verse 12, pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala, sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao. Verse 14, ayon sa ipinayo ng mga kababata niya, sinabi niya sa kanila, mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na bakal. Ang sinunod ni Haring Rehoboam ay yung payo ng kanyang mga kababata. Hindi niya pinakitaan ng kabutihan yung mga kababayan niya. Hindi niya pinakitaan ng kabutihan yung mga pinapangunahan niya. Instead, nasilaw siya dun sa posisyon. Nasilaw siya dun sa titulong meron siya. Di ba? Kumbaga, nasilaw siya dun sa payo ng kanyang mga kababata na ikaw ang hari. Hawak mo ang buhay nila. Susunod sila sa'yo. Pero ano yung naging response? Sa verse 15, hindi nga nakinig ang hari sa mga tao, niloob ito ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahaya na taga Shilo. Nang malaman ng lahat ng Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, wala kaming pakialam sa iyo na mula sa lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Hali kayo mga Israelita, umuwi na tayo. Di po ba, hindi nila nirespeto yung paghahari ni Rehoboam. Sabi nung karamihan sa kanila, wala na kaming pakialam sa kaharian mo. Sa'yo na yung kaharian mo. Bahala ka na sa iyong kaharian, sabi rito. Hali kayo mga Israelita, umuwi na tayo, at umawi nga ang mga Israelita. Di ba, nagsimula yung rebellion nung yung leader ay hindi ipinakita yung kabutihan dun sa mga pinapangunahan niya. At actually, itong history po na ito, dito nagsimula yung tinatawag na divided kingdom. Yung 12 tribes of Israel, nahati po yan sa dalawa. Yung Northern Kingdom, ito yung mga nag-aklas. Yung 10 tribo. Diba? Ganong karami ang umiwalay dun sa pinakabayan ng Israel. Bakit? Dahil dun sa isang leader na pinakinggan niya. Hindi yung kalooban ng Panginoon, pero pinakinggan niya yung nais ng kanyang laman. Yung payo ng kanyang mga kababata. At naging resulta ito ng division. Naging resulta ito ng pagkakaroon ng divided kingdom ng Israel. So ano yung mapapansin po natin dito sa historyang pinag-aralan po natin? Gaya ng binabanggit ko po, yung utos ng Panginoon na pagpapasakop sa leader, kinakailangan magsimula rin yan sa leader. Yung utos ng Panginoon na kinakailangan magpasakop tayo dun sa ating mga pastor, nagsisimula yan kung paano kumilos yung isang pastor. Kung ikaw ay Bible study leader, kung nais mong makita na inaakayan mo o inaakay mo yung iyong mga binabible studyhan sa paglago sa Panginoon, nagsisimula yon kung paano ka rin lumago. Bilang cell group leader, di ba ikaw ang tinawag ng Panginoon para i-lead yung mga taong sinesel groupan mo. At kinakailangan maunawaan natin na upang magpasakop sila sa iyo,
upang magpasakop yung mga pinapangunahan natin sa atin, upang magpasakop sila, kinakailangan magsimula ito sa atin. Sa papaanong paraan, tayo yung kakitaan una sa lahat ng kabutihan. Sa unang Pedro chapter 5, merong mas malinaw na payo ang salita ng Diyos para dun sa mga leader po. Sa unang Pedro chapter 5, excited pa po ba tayo mga kapatid? Unang Pedro chapter 5. Babasahin ko po mula verse 1. Unang Pedro chapter 5 verse 1. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Verse 2. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. That is our role. Di po ba? Itinalaga tayo ng Panginoon bilang leader. Itinalaga tayo ng Panginoon bilang pastor. Itinayo tayo bilang cell group leader, bilang deacons, bilang Bible study leader, or bilang ministry head. Hindi para maghari-harian, hindi para sa posisyon at ikaw ang nasusunod, o yung gusto mo na pagpapatakbo sa simbahan, yun yung mangyari, hindi dahil doon. Sabi dito, sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo. Ano yung pakiusap ni Pedro? Verse 2, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Kung ako po isang pastor, merong mga ipinagkatiwalang ang Panginoon na mga mananampalataya under my care, kinakailangan makita sa akin bilang isang pastor na inaalagaan kong mabuti ang mga mananampalatayang kasama natin. Ikaw na Bible study leader, huwag mong basta sukuan yung binabible studyhan mo. Ikaw na cell group leader, huwag mo basta-basta sukuan yung mga tao na nililid mo papalapit sa Panginoon. Ikaw na cell group leader, kinakailangan marunong ka rin magbalanse. Huwag mong hahayaan na yung cell group na pinamumunuan mo ay nagiging dahilan ng pagkakasira ng isa't isa. May mga pagkakataon, ganyan ngayon eh. Nag-hesitate na sumama sa cell group kasi minsan yung cell group nagiging cause ng chismisan. Nagiging cause ng siraan, nagiging cause ng pagkakampi-kampihan. Kaya merong responsibility yung isang cell group leader na alagaang mabuti yung mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang tagapangalaga nila. Dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan. Nakita nyo po yung puso dapat ng isang leader? Yung makita dapat sa isang pastor, busy siya hindi sa posisyon. Busy siya hindi para maging sunod-sunuran sa kanya yung mga tao. Busy dapat yung isang lingkod ng Panginoon, yung itinalagang leader, sa pangangalaga dun sa kanyang mga subordinates. Sa pangangalaga dun sa kanyang mga pinapangunahan. At sinabi ng Panginoon, katulad sila ng mga tupa at kayo ang tagapangalaga nila. Dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Dapat taus-puso nyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Isang mahalagang bagay na kailangang mailagay sa puso ng bawat leader. Ninuulit ko, bawat pastor na kagaya ko, bawat Bible study leader, ministry head, cell group leader, ang kinakailangan na ilagay natin sa puso natin, ang Diyos ang naglagay sa atin sa posisyong yan. Ang Diyos ang naglagay sa atin. Hindi dahil sa magaling tayo. Hindi dahil sa karapat-dapat tayo. At kapag kasi naunawaan natin na ang Diyos ang naglagay sa atin, maliwanag sa iyo na yung lahat ng ikikilos mo dyan sa leadership na meron ka, ay yung makakalugod sa Panginoon. Yun yung binabanggit dito eh. Taus-puso nyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Nuulit ko po, kung meron kang mga pinapangunahan, taus-puso mo silang pangunahan.
Hindi dahil para sumikat ka, hindi dahil para makuha mo lang yung respeto nila, una sa lahat. Dahil ito ang nais ng Diyos. Lagi kang God pleaser. At pag sinasabi mong pangalagaan, hindi yan pangkonsinte dun sa mga maling ginagawa nila. Di po ba? Kalakip ng pangangalaga yung pagtutuwid, pagre-rebuke, pagbibigay ng mga direction dun sa kanilang pamumuhay. Uunawain mo, pagpapasensyahan mo, iibigin mo. Yun yung pangangalaga eh. Di po ba yung sa lahat ng aspeto, nandyan ka para alalayan siyang mapalapit sa Panginoon. Yun po yung nais sabihin ng Diyos dito. Dapat taos puso nyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil may hinihintay kayong kapalit. Nuulit ko po sa bawat leader, dapat malinaw po sa atin yan na naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil napipilitan lang tayo. Wag sanang marinig sa atin wala na akong magagawa, sabi kasi ng leadership. Dapat may cell group Dapat may Bible study kahit tayo ko, gumawa na lang ako para wala na lang silang masabi. Kahit ayaw ko, sige, nag-Bible study na lang din ako para hindi ako pag-usapan. Hindi daw po dapat ganun. Kapag ka-leader ka, taos puso mula sa Panginoon. Taos puso na para sa Panginoon mo ginagawa yung iyong pangunguna. Hindi dahil sa napipilitan ka lang. Dahil kapag kayong isang leader ay napipilitan lang sa ginagawa niya, walang genuine na pagkilos ng Panginoon na mangyayari. Kasi in the first place, wala yung commitment Wala yung covenant sa Panginoon. Wala yung pagmamalasakit. Kaya bantayan po natin mga tagapanguna. Hindi dahil sa napipilitan lang tayo. Kinakailangang maliwanag sa atin na inilagay tayo ng Panginoon sa isang posisyon dahil meron siyang gustong gawin through us. Merong pagkilos na nais gawin ang Panginoon sa pamamagitan natin. And it is an opportunity for us to represent the Lord. Yan, amen. Sabi ni Ate Girlie. We are given that opportunity to represent the Lord. Ang Diyos, binigyan tayo ng oportunidad upang tayo yung maging daluyan ng kanyang kalooban dun sa mga taong pangungunahan natin. Kaya bilang mga leader, hindi dapat tayo napipilitan lang dun sa ginagawa natin. Ito pa mas matindi. O dahil sa may hinihintay kayong kapalit. Kinakailangan, pagka namuno ako, dapat respeto nyo ako O kinakailangan, mamumuno ako. Kung ano yung gusto ko, yun yung masusunod. Hindi po ganon. Hindi dahil sa may hinihintay kayong kapalit. Minsan, yung hinihintay natin na kapalit, hindi man ito yung mga material na bagay. Pero yung tipong appreciation naman, diba? Diba? Kung baga, sa lahat naman ng ginagawa ko, dapat nyo naman ako. Sabihan nyo naman ako ng mga magagandang mga pananalita. Alam nyo mga kapatid, paulit-ulit ko na rin binabanggit ito sa devotion po natin. Yung isang lingkod ng Panginoon, hindi siya man-pleaser. He is a God-pleaser. Yung approval ng Panginoon ay sapat na sa Kanya. May mga pagkakataon na maraming mga pastor, maraming mga leader, o mga cell group leader, na dumarating dun sa punto na hindi na sila nagpapatuloy kasi ang iniisip nila, hindi naman ako na-appreciate dyan Hindi naman napapansin yung ginagawa ko dyan Kaya minsan, sa palagay ko, sa aking personal na palagay, ay hindi masyadong nakakatulong kung halimbawa minsan may mga event tayo, yung best in evangelism, best in prayer, the best intercessor of the year, yung mabibigyan mo ng award tapos meron kang ilalagay na he is the best. Minsan kasi may mga pagkakataon na yung iba na hindi nabigyan o yung iba sa tingin nila mas ginagawa nila yung award na yun sa iba napunta. Minsan nagtatampo dahil walang award. Nagtatampo dahil walang appreciation. Kinakailangan maging malinaw sa atin mga kapatid na yung appreciation at approval ng Panginoon ang kailangan natin kapag tayo ay naglingkod. Taos puso dapat yung kanyang pangangalaga sa mga mananampalataya dahil ito ang nais ng Diyos. Sabi sa verse 2, dun sa part na binabasa natin kanina.
Hindi dahil sa appreciation, hindi dahil sa meron kang hinihintay na kapalit. Hindi dahil sa gusto mo na maalala ka nila. Hindi dahil sa gusto mo na masabi nilang dahil sa'yo kaya sila lumago. Hindi ganon. Ang nais dapat ng leader ay maakay lang sa paanan ng Panginoon yung mga taong pinapangunahan nila. Dahil yun yung nais ng Diyos. I-appreciate ka o hindi, tuloy lang. I-appreciate ka o hindi, masaya ka pa rin sa Panginoon. Basta nagawa mo yung kalooban ng Panginoon bilang isang leader, bilang isang tagapanguna na inaakay mo sila. Dahil yun yung nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan ka at hindi dahil sa may hinihintay kang kapalit. Even in material blessing, alam nyo mga kapatid, maglingkod lang tayo ng tapat. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Pero hindi dapat tayo naglilingkod para lang sa pagpapala na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Kasi hindi ka pa rin pagpapalain ni Lord kapag mali ang motive ng paglilingkod natin. Magiging tapat tayo dahil yun yung nais ng Panginoon. May mga sakripisyo. Magpapatuloy tayo sa Panginoon dahil ang gusto natin ay maparangalan ang Diyos. Pero yung lahat ng pangangailangan natin, yung lahat ng mga nais ng puso natin na inline sa kalooban ng Diyos, si Lord na ang bahala dyan. Si Lord na ang bahalang magpala sa atin. Pero wag na wag tayong maglilingkod sa Panginoon. Ang motive natin ay para pagpalain lang. Minsan, hindi makapag-serve ng walang love gift. Hindi makahayo na walang support o kung ano paman. Kinakailangan naka-anchor, naka-inline sa Panginoon yung ating paglilingkod. Inuulit ko po, hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Yan yung puso ng isang leader. Nagse-cell group ka every week. Hindi dahil yun yung assigned ministry sa'yo. Hindi dahil sa tuwing o every month, kinakamusta ni pastor kung ano na yung nangyayari dun sa cell group mo. Hindi dahil sa ganon. Nagse-cell group ka every week dahil nais mo talagang makatulong dun sa mga taong sinesell groupan mo. Nagba-Bible study ka every week dahil nais mo talaga silang maakay sa Panginoon. Ikaw bilang pastor o ako bilang pastor. Nagpe-prepare kami ng mensahe every Sunday. Hindi dahil sa yun yung trabaho lang namin, pero dahil sa nais talaga natin bilang mga pastor na mailapit yung mga tao sa Panginoon. Yun yung maging puso natin, mga leader. At kapag ka nakita sa atin yan ng mga tao, ang Diyos ang kikilos dun sa puso nila at ang Panginoon din ang magbibigay at magkakaloob ng biyaya para respetuhin ka ng mga tao. Kinakailangan magsimula sa mga pastor. Kinakailangan magsimula sa mga ministry leaders. Nuulit ko, Bible study leaders, cell group leaders. Kinakailangan magsimula sa atin yung godly way of leadership. Hindi ito patungkol sa atin, patungkol ito dun sa Diyos na tumawag sa atin. Hindi ito dun sa pamamaraan natin. Ine-echo mo lang yung pamamaraan ng Diyos na tumawag sa atin. Hindi ito patungkol dun sa pag-ibig lang natin sa kapwa. Ine-extend mo yung pag-ibig ng Diyos dun sa mga tao. Tuloy po tayo, verse 3 ng 1 Peter chapter 5. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Naulit ko po, huwag po tayong maghari-harian. Hindi yung kapag ka nabigyan ka ng posisyon, nakala mo kung sino ka. Nung nabigyan ka ng posisyon, para bang yung gusto mo na yung nasusunod. Mga kapatid, ang secret ng godly leadership, prayer. Hindi yung gusto mo yung masusunod. Hindi yung pamamaraan mo. Hindi yung naisip mo ang siyang gagawin mo. Kinakailangan lagi kang nakakonekta sa Panginoon. Lord, ano yung nais mo? Ano yung gusto mo? Merong lumapit sa akin na may problema. Paano ko didesisyonan to, Panginoon? Yung nais ng Diyos ang siyang hilingin natin. Hindi yung tipong parang tayo na ang Diyos dun sa mga pinapangunahan natin. Hindi yung tipong parang tayo na yung talagang hari.
Dun sa mga pinapangunahan natin, again, inuulit ko po, sa ating mga mananampalataya, binigyan lang tayo ng pribilehiyo ng Panginoon. Binigyan lamang tayo niya ng pagkakataon, ng opportunity to serve Him through leadership. Kaya kinakailangan maliwanag din sa atin na ang tunay na leader ay hindi tayo, ang tunay na leader ay ang Diyos. Ang banal na spirito na nasa sa atin. Kaya hindi yung desisyon natin, hindi yung gusto natin, hindi yung pamamaraan natin ang lagi nating i-insist. You need to pray. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung desisyon ng Panginoon sa sitwasyon na yan? Ano yung nais ng Panginoon? Kaya kinakailangan sa isang leader, siya yung mas malalim sa panalangin. Siya yung mas malalim sa salita ng Diyos. Siya yung mas malalim sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil paano mo mapapangunahan yung mga tao nang ayon sa nais ng Panginoon kung ikaw mismo hindi ka kumokonekta sa Panginoon? Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang pangalagaan. Malinaw nawa sa atin yan. Naulit ko po sa bawat leader, maging malinaw po sa atin. Hindi natin pag-aari yung mga tao. Hindi natin pag-aari yung mga mananampalataya. Kung ikaw ay leader ng worship team, hindi mo pag-aari yung mga miyembro ng worship team. Kung ikaw ay leader ng technical team, hindi mo pag-aari yung buhay ng mga kasama mo din sa technical team. Ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong maghahari-harian sa kanila. 1 Peter chapter 5 verse 3 po yan. Sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo. Pagka sinabi mong ipinagkatiwala, hindi talaga sila sa'yo. Merong someone na nagmamay-ari dyan at ipinagkatiwala niya sa'yo para pangalagaan. Kinakailangan maunawaan natin na yung buhay ng mga tao, yung buhay ng mga mananampalataya, ang Diyos ang may-ari niya ng lahat ng yan. Kaya kinakailangan, kagaya ng paulit-ulit kong binabanggit, yung counsel ng Panginoon, yung nais ng Panginoon, ang siyang dapat nating i-insist dun sa ating mga pinapangunahan. Tuloy po tayo. 1 Peter chapter 5 verse 3, huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Be an example. Maging halimbawa kayo sa kanila. Hindi ko makalimutan yung naging preaching noon ni Pastor Pete. Nasabi niya, kung ikaw ay pastor at sinungaling ka, ginagawa mo lang ding mga sinungaling yung mga pinapangunahan mo. Kung ikaw ay pastor tapos tampuhin ka, maglilid ka ng maraming mga tampuhin. Kung ikaw ay tagapanguna tapos palaaway ka, huwag ka nang magtaka na dun sa pinapangunahan mo, puro mga palaaway din yun. Sinabi na yan ng Panginoon bad company corrupts good character. Kapag yung leader ay hindi maayos yung puso, yung tagapanguna ay hindi maayos at hindi siya nakaset sa Panginoon, delikado po yun. Sabi rito, maging halimbawa kayo sa kanila. Kung nais mo na yung mga pinapangunahan mo ay maging close talaga sila sa Panginoon, kinakailangan ikaw na tagapanguna, close ka rin talaga sa Panginoon. Kung ikaw na tagapanguna, ang nais mo dun sa mga pinapangunahan mo ay prayerful sila, kinakailangan ikaw ay prayerful din. Minsan may mga pagkakataon, hindi natin magsabi, umattend kayo ng prayer meeting. Kakaunsilan mo yung isa, ba't di ka ma-attend sa activity ng church, tas ikaw mismo hindi uma-attend? O yung attendance nyo sa church, tas ikaw mismo, inconsistent yung attendance mo sa church. Tapos cell group leader ka, tapos Bible study leader ka. Lumaya ka sa pagtatampo, lumaya ka dyan sa unforgiveness mo, tapos ikaw mismo leader, tampuhin ka. Be an example. Yan yung binabanggit ng salita ng Panginoon.
Hindi yung tipong i-insist mo yung mga tao, yung mga pinapangunahan mo na irespeto ka, pero minsan yung paraan ng pag-uugali natin, yung paraan ng pagkilos natin ay hindi naaayon din sa salita ng Panginoon. Maging maingat po tayo. Kinakailangan yung isang leader ay meron ding heart na pwede siyang maikorek. Huwag nawa nating hayaan na pumasok yung deception ng kaaway sa atin. Na kapag ka-leader ka, hindi ka na pwedeng maikorek. Kapag ka-leader ka, hindi ka na pwedeng maituwid. Kinakailangan meron tayong teachable heart. At ang unang magtuturo sa atin ay ang salita ng Panginoon. May mga pagkakataon, nagagamit siya ng ibang mga lingkod. May mga pagkakataon, nagagamit siya ng mga tao para ituwid tayo. Pero para maging mabuti tayong halimbawa doon sa mga pinapangunahan natin, kinakailangan tayo din mismo ay laan magpatuwid sa Panginoon. Amen po ba? Verse 4, at pagdating ni Kristo na siyang Pangulong Tagapangalaga. Si Kristo ang Pangulong Tagapag-alaga. Again, hindi tayo yung maghahari-harian. Hindi natin hawak yung buhay ng mga tao. Si Kristo ang Pangulong Tagapag-alaga. Kapag ka maayos yung motibo natin, sabi rito, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Yan yung payo sa mga leader, sa mga tagapanguna. Huwag tayong maghari-harian. Kinakailangan tayo ay kasangkapan ng Panginoon upang magkaroon ng pagkakaisa. Pero nais kong banggitin itong talatang ito para lang mabalanse po natin. Sa Hebrews chapter 13, kung ikaw naman ay wala pa dun sa posisyon na ikaw ay leader at ikaw ay meron kang tagapanguna, ito naman yung nais ng Panginoon na makita sa atin. Sa Hebreo chapter 13, Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17. Siguro para dun sa mga ganyan, kapag kami binabanggit akong verse, pwedeng pakilagay na lang po dun sa comment section para makita po ng mga kasama natin yung mga verses na binabanggit ko. Hebrews 13 verse 17. Sabi rito, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Yan na naman, yung sundin at magpasakop. Kung nakikita mo yung leader mo ay halimbawa siya ng biyaya ng Panginoon. Siya ay nagsisikap talaga na makapamuno na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, sundin nyo ang namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Again, ang lagi nating tignan, hindi yung kakayahan, hindi yung capability ng tagapanguna mo. Ang lagi nating titignan, sumusunod tayo sa Kanya. Diba, nagpapasakop tayo sa kanila kasi siya yung itinalaga ng Panginoon. Siguro po, sa Grow in Grace, yan po yung isang bagay na masasabi ko pong nakaka-relate po kami. Na yung itinalagang manguna o leader ay mas bata kaysa dun sa mga majority ng mga mananampalataya. At purihin ng Panginoon dun sa buhay ng mga ilang mga kapatiran po namin doon. Yan, kay Sister Girlie. Every time na may assign siya, Sister Girlie, ikaw muna mag-share dito. Diba? Without hesitation, yes, pass. Kay Sister Marithel, yan, lagi ko pong nababanggit ang pangalan ni Sister Marithel kasi nung graduate po yan ng discipleship training, meron siyang binanggit na, alam ko, commitment niya yon, hindi sa pastor o hindi doon sa teacher niya, pero commitment niya sa Panginoon. At sinabi niya na handa niya siyang maglingkod sa Panginoon kahit saan siya may-assign. And true enough, nag-MC, nag-Sunday school teacher, minsan naglinis na rin ng church eh. Ngayon, nagba-back up. Kaya, Sister Maritel Castro yan, nakakasama po natin sa evening devotion. At sa pagkakaalam ko, magsusong leader pa yata. Di po ba? Pero saan nagmumula yung kanyang pagsunod? Hindi dahil sa sinabi lang nung leader. Hindi dahil sa takot siya dun sa leader. Hindi dahil sa kamay na bakal yung leader kung saan-saan siya dinadala.
Kinakailangan magkaroon tayo ng pagpapasakop at pagsunod dun sa mga tagapanguna natin dahil alam natin na ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Kahit na mas bata, kahit na alam mong mas magaling ka kaysa sa leader mo, kahit alam mo na mas may kakayahan ka, huwag kang pagmulan ng rebellion. Huwag kang pagmulan ng pagkabahabahagi. At pag mayroong mga binabanggit yung leader, na alam naman natin na yun yung nais ng Panginoon, pero ikaw, meron kang gusto, na sa tingin mo, mas maganda kaysa doon sa suggestion ng pastor mo, matuto ka munang magsumunod. Matuto ka muna na magpasakop. Hindi dahil sa yun lang yung sinabi ng leader na inuulit ko, pero dahil ina-acknowledge mo na ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. Kapag ka may mga kinakounsel po yung mga pastor, madalas po ito sa mga, halimbawa may mga misunderstanding. Pinatawag ka ni pastor sa office. Kayong dalawa ni sister, yung hindi mo kapansinan. Tapos kinaunsilan kayo ni pastor. O magbati kayo. Magpatawaran kayo. Susunod ka, hindi dahil sa sinabi lang, o minsan nga, may mga most of the time, may mga pagkakataon, hindi sumusunod Mga ngatwiran, kasi pastor, hindi mo nauunawaan nito Wala ka naman doon sa sitwasyon, pastor, kung bakit kami nag-away ng ganito. Ang daming mga justification, ang daming mga binabanggit. Pero kung ikaw, ina-acknowledge mo na yung tagapanguna mo ay ang Diyos ang nagtalaga dyan at alam mong ginagamit siya ng Panginoon para pangalagaan yung espiritual mong pamumuhay, sumunod tayo. Pagka ang payo ni pastor ay umunawa tayo. Kapag ang payo ni pastor ay dumalo ka sa Sunday service, dumalo ka. Pagka ang payo ng leader ay mag-pray ka. Kapag yung payo ng malalaman naman po natin yan Kapag yung payo ng leader mo ay inilalapit ka sa salita ng Panginoon at nilalapit ka sa Diyos, sumunod po tayo, magpasakop po tayo. Alam nyo kung bakit? Dahil itinalaga yung mga leader para pangalagaan yung spiritual nating kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Yung mga lingkod ng Panginoon na talagang ang Diyos ang tumawag, taus-pusong maglilingkod yan dahil alam niyang may pananagutan siya sa Diyos, sa pangangalaga niya, dun sa mga kaluluwa. Kaya kapag nakakita po kayo ng ganong leader, sumunod po tayo, sundin natin, suportahan natin. Bakit? Dahil alam mong nagmula siya sa Panginoon. At yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung susundin niyo sila, ito naano ko po ito bilang sa isang perspective ng isang pastor. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Gusto niyo po bang mapasaya yung inyong pastor? Di lang po ako, marami po tayong pastor, si Pastor Pete, Pastora Marlene, Pastor Richard, Pastora Vanji, Pastora Shirley. Marami tayong mga pastor. Gusto niyo po bang mapasaya yung mga pastor? Kung hindi man yung mga pastor, yung mga ministry leaders, yung mga deacons, mga cell group leaders, kung gusto nyo ba bang mapasaya yung Bible study leader nyo. Hindi yan patungkol dun sa every October, okay, sige, gawa tayo activity, ipag-eat all you can si pastor. Naalala ko dati nung may pagpaplano na ganyan ipag-eat all you can daw yung mga pastor sa October kasi Pastor's Appreciation Month. Sabi ni Pastor Pete, sa tingin nyo kaya masisiyahan kami dyan? Ako, konti na lang ang kinakain, sabi ni Pastor Pete. Si Pastor Rico daw, maraming bawal. Masisiyahan kaya sila sa pagkain lang? Pero kung nais nating mapasaya yung mga leader natin, yung salita ng Diyos ang sundin natin. Ang sinabi rito, kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Yung makakapagpasaya dun sa isang pastor, dun sa isang leader na tinawag ng Panginoon, kapag ka nakikita nila na yung mga pinapangunahan nila ay suportado sila, sama-sama sila, nagsusuportahan sila para lahat sila ay mapalapit sa Panginoon.
Yun yung makakapagpasaya kay pastor. Yun yung makapagpapasaya kay leader. Kapag ka nabalitaan ng leader mo na hindi ka na kailangang ipaluwa para dumalo sa gawain. Pagka nabalitaan ng pastor mo na natuto ka ng magpatawad, yun yung magpapasaya kay pastor. Kapag ka nakita ni pastor na umaattend ka na ng prayer meeting, na masipag ka ng manalangin, masipag ka ng maglingkod. Pagka nabalitaan ni pastor na na-overcome mo na yung matagal na temptation na kinakaharap mo, yun yung makakapagpasaya. Kapag ka sinusunod natin yung mga payo nila na mula din naman sa Panginoon. At pagka masaya yung lingkod ng Panginoon doon sa pagtupad ng tungkulin nila, nagkakaroon ng magandang harmony sa bawat mananampalataya. Yan yung binabanggit ng salita ng Diyos. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila. Alam nyo po ba yung nakakapagpa-stress sa mga pastor? Yung kapag ka meron silang mga pangangaral ng salita ng Diyos tapos hindi nyo pinaniwalaan. Yung ipinanalangin nila, yung imemensahe nila, ipinanalangin nila, yung kanilang isi-share, yung kanilang ika-counsel, tapos kinontra nyo. Isa pang nakakapagpalungkot sa mga pastor, yung tipong kapag halimbawa Sunday, nagpe-preach, pinagpuyatan ni pastor yung preaching. Tapos yung mga nakikinig, tinulugan si pastor. Yun yung binabanggit dito kung hindi nyo sila susundin, malulungkot sila. At yun yung nakakapagbigay ng lungkot sa mga leader. Pagka hindi natin sila sinusunod, tapos malinaw naman na yung leader ay ginagamit ng Panginoon para lahat tayo ay mapalapit sa Diyos. At hindi ito makakatulong sa inyo. Nakita nyo mga kapatid yung balanse? Una, kinakailangan yung pastor ay masigurado niya na naglilid siya ayon sa pamamaraan ng Diyos. Pero kinakailangan yung pinapangunahan ay suportado yung leader na sabay silang lumalago papalapit sa Panginoon. Nagiging masunurin. Hindi nagiging rebellious. Di po ba? Sinusuportahan niya yung pastor. Sinusuportahan niya yung leader niya. Again, hindi lang doon sa mga material o kung ano pa man, yung suporta na makita ka na napapalapit sa Panginoon. Yan yung kailangang makita sa atin. And that's exactly yung binabanggit sa Titus chapter 3. Paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan, kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Yung pastor, yung leader, ay kinakailangan handa sa paggawa ng mabuti para dun sa pinapangunahan. At yung member naman, kinakailangan handa rin siyang gumawa ng mabuti para dun sa tagapanguna. At ang isang reason kung bakit nila nagagawa yon both side, dahil parehas nilang nais parangalan ng Diyos. At doon nagsisimula yung maayos na harmony. Napakahalaga ng mensahe ngayong gabing ito. Kung ikaw ay leader, kung ikaw ay pastor, maging taus-puso yung paglilingkod natin sa Kanya. Kung ikaw naman ay member at hindi ka pa nabibigyan ng pagkakataon na maging tagapanguna, maging taus-puso tayo sa pagpapasakop dun sa mga leader na itinalaga sa atin. Dahil kapag nakita sa atin ng Panginoon yan, malulugod siya. At yung magandang harmony, yung pagkakaisa ng mga mananampalataya, diyan nagsisimula. Yung pastor, yung leader, ay inaalagaan ng mabuti yung mga pinapangunahan niya, at yung mga pinapangunahan ay suportado nila yung leader sa pangangalaga sa kanila. Yan yung nais ng Diyos na makita sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Lord. Maraming salamat sa mensahe, Panginoon, na aming napakinggan ngayong gabing ito. Alam po namin, Panginoon, challenging, Panginoon, yung magkaroon ng maayos na ugnayan between the leader and the member. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng magandang harmony. Mag-raise up kayo, Panginoon, ng mga leader na magiging tapat sa inyo. Yung mga leader, Panginoon, na magiging committed sa pagkatawag nila, Panginoon.
o pagkatawag namin. Lord, kung merong area ng buhay naming mga pastor ang kailangang matuwid, give us a teachable heart, O God. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na handa kaming maituwid. Hindi dahil, Panginoon, sa sarili namin, pero una sa lahat dahil sa nais naming parangalan ng iyong pangalan. Dalangin ko po sa aming mga kapatid na nakasama ngayon, kay Sister Angie Salazar. Lord, dinadalangin po namin yung exam ng kanyang anak. Samahan niyo po siya, Panginoon. At ang dalangin ko po na patuloy na yung kalooban mo ang siyang masunod. Maalala niya yung lahat ng nireview niya, Panginoon, at loobin niyo nawa na makapasya siya dun sa exam. Dalangin ko, Panginoon, maging kay Brother Amelito Ganya. Ano man yung panalangin ng kanyang puso, Panginoon. Una sa lahat, dalangin ko po, makapanumbalik nawa siya dun sa init ng paglilingkod niya sa inyo. Lord, kung merong mga area ng buhay niya na kailangan maituwid, kailangan nyo pang madil, Panginoon. Kumilos nawa kayo sa puso, sa buhay ni Brother Amelito, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na muli siyang makapaglingkod sa inyo. Yung commitment niya sa inyo, Panginoon, yung paglaya do sa old nature ay maranasan po ng aming kapatid na ito. Oh, hallelujah, maging kay Nanay Elena sa Hagon, O Lord, kayo rin ang patuloy na mag-convict sa kanya. Samahan niyo po siya, Panginoon, sa pamumuno niya dun sa mga taong pinapangunahan niya. Tandalangin ko po, gaya ng napag-aralan po namin, gamitin niyo lamang po siyang vessel ng iyong kabutihan, Panginoon. At nawa ay magkaroon ng magandang harmony yung lahat ng mga pinapangunahan niya, Panginoon. Maging kay Sister Giselle Cruz, kay Nanay Lilia Ramayan, pagpalain niyo po sila, kay Ate Claisa, Panginoon. Bless niyo po sila, kayo ang patuloy na tumugan ng panalangin ng kanilang puso. Maging kay Sister Jenny Daro, Sister Marilu Rivera, kay Brother Ferdinand Ponce, Sister Patty Abrillo, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila. Naway makaranas sila ng katugunan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin maging kay Nanay Clarita, nawa kayo ang patuloy po na manguna sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan nyo ng kakontentuhan yung kanyang puso. Na yung gaya ng lagi niyang sinasabi, Panginoon, ay kung ano yung ipahintulot nyo na mangyari sa kanyang buhay, ay matanggap niya ng buong puso, Panginoon. Maging kay Sister Angelica Albino, pagpalain nyo rin po sila, Panginoon. Maging kay Mama Dalisay, yung kalakasan, Panginoon, kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, and even the daily strength na kailangan niya sa pagpasok sa school, Panginoon, ay pagkaloob nyo nawa sa kanya, Panginoon. Naalala ko sa panalangin ng family nila Pastora Ses. O Lord, kayo ang patuloy na mag-comfort, especially kay Nanay Anita, kay Tatay Dulo, Panginoon, kayo ang patuloy po na mag-comfort sa kanila, maging sa mga kapatid ni Pastora Ses, Panginoon, sa kanyang mga pamangkin, kayo ang kumilos, O Lord. Higit sa lahat, dinadalangin ko po sa inyo si Pastora Ses, na magkaroon siya ng katatagan, Panginoon, sa damdamin, yung commitment sa paglilingkod, Panginoon, ay manatili sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Dalangin ko nawa, Panginoon, na kayo ang magbigay ng sigla, kalakasang pisikal, Panginoon, upang nang sa ganon, yung kanyang paglilingkod ay hindi maapektuhan ng lahat ng pinagdadaanan niya, O God. Dalangin ko rin, Panginoon, maging kay Sister Cathy, Brother Mix, maraming salamat, Panginoon, dun sa pagsilang ng kanilang anak. At dalangin ko po, Panginoon, yung patuloy na recovery, kagalingan, proteksyon ay maranasan ng kabuuan ng pamilyang ito. Maging kay Sister Clara at Brother Given, Panginoon, maraming salamat din sa patuloy na pagpoprotekta niyo po sa kanila. Dun sa anticipation ng panganganak po ni Sister Clara, Panginoon, kayo ang patuloy na sumama sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa mga kapatiran na hindi ko nabanggit, kay Sister Marithel, Sister Girly, Panginoon, pagpalain niyo po sila, kay Sister Patty Dison, o kay Sister Faye, Panginoon, kayo ang patuloy po na sumama rin sa kanya. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, kay Sister Lisa Batistil, Brother Michael Cabrera, i-bless niyo po siya, Panginoon. Kay Sister Marifen Arca, pagpalain niyo po siya. Brother Ching Oliveros, yung pagpapala ay maranasan po ng aming mga kapatid na ito. Purihin po kayo, mag-isa aming napag-aralan ngayong gabing ito, kayo ang maglagay sa aming mga puso na ipaglaban po namin yung maayos na harmony sa isa't isa. Maraming salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, ayun po, patuloy po nating ipanalangin yung bawat isa sa atin. Yan, Sister Clara, God bless sa iyo. Patuloy na ihanda mo yung iyong sarili sa panganak
Naway patuloy kang samahan ng Panginoon. Sister Jenny, Sister Marilu Rivera, pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, Brother Robert Elises, God bless po sa iyo. See you tomorrow sa Bible study po natin. Yan, Pastor Romeo Camagos, pagpalain ka ng Panginoon. Brother Nilo Singway, God bless po. Good evening po sa bawat isa sa atin. Tita Lulu, God bless po. Good night po sa inyo. Ate Faye, pagpalain ka ng Panginoon. See you on Saturday. Maging sa kay Mrs., kay Pastora Ses, ingat ka dyan. So, ingat ka sa iyong pag-uwi. Yung pagpapala ng Panginoon ay maranasan mo at ng iyong buong pamilya. So, God bless po sa lahat. Again, good night. See you again next Thursday. God bless po.